Patuloy pa rin si Jalil sa pakikipaglaban sa tauhan ni Lara. Tumawag naman ang tauhan ni Lara para ipaalam sa kanya na inatake na sila ngayon sa kanilang kuta. Kaya nagmamadali na nga pumunta si Lara doon at sinabihan niya ang kanyang tauhan na hindi pwede makatakas si Dato Raman at huwag niyang hayaan na makuha si Dato Raman at titindi ang kabang nararamdaman ni Lara nung hindi na nagsasalita ang kanyang tauhan sa telepono dahil inatake na ito ni Jalil. Namimilipit naman silang lahat sa sakit pagkatapos silang bugbugin ni Jalil at agad na nga hinanap ni Jalil ang kanyang ama hanggang nakita na nga niya ang kinaroonan ng kanyang ama. Sobrang nagulat si Dato Raman nung nakita niya si Jalil at tinanong niya ito kung paano siya nakarating dito. Sinabihan ni Jalil ang kanyang ama na kailangan na nilang umalis, tsaka na lang siya magpapaliwanag. Binigyan ni Jalil ang kanyang ama ng baril at nagtutulungan sila na patumbahin ang mga tauhan ni Lara. Habang si Marcos, nagmamasid lang pala siya sa paligid pagkatapos niyang sunugin ang mga armas. At nakita nga niya ang mga pulis na nagpuprotekta sa mga sindikato. Pinapangako ni Marcos sa kanyang sarili na pagbabayar niya ito sa mga kasamaan nila dahil silang sumisira sa imahe ng mga pulis. At sa pag-alis ni Marcos, nakita naman niya na maraming missed call si Sabdani nito. Kaya tinawagan niya si Sabdani upang sabihan ito na pabalik na siya ng Maynila. Sinabihan ni Sabdani si Marcos na may problema. Nakuha ng mga sindikato si Dato Raman. Sobrang nagulat nito si Marcos sa ibinalita sa kanya ni Sabdani. Humihingi naman ng pasensya si Sabdani kay Marcos at sinabihan niya ito na may mga armadong lalaking kumuha sa safe house kay Dato Raman. Ito na nga, hinahanap na niya ito pero hindi niya alam kung saan ito matatagpuan. Sinabihan ni Marcos si Sabdani na hanapin muna niya ito at pabalik na siya. Habang hinahanap ni Sabdani si Dato Raman, sa hindi inasahan may narinig siyang mga putok ng baril, kaya tumigil siya nito sa kanyang pagmamaneho. At sobrang nagulat siya nito nung nakita niya si Dato Raman nakikipagbarilan ito sa mga armadong lalaki. Patuloy pa rin sina Jalil at Dato Raman na labanan ang mga tauhan ni Lara hanggang napatay nga ni Jalil ang iilan nitong mga tauhan ni Lara at nagtagumpay sila na makalabas sa port. Ngunit biglang sumulpot si Sabdani sa kanilang kinaroonan at tinutukan sila nito ng baril. Sinabihan ni Sabdani si Jalil na ibalik niya sa kanya si Dato Raman. Nakikiusap naman si Dato Raman kay Sabdani na hayaan sila nitong makaalis. Sinabihan ni Jalil si Sabdani na hindi nila kailangan magpatayan. Alam niya na mabuti siyang pulis. Sobrang nagulat si Sabdani na kilala siya nito ng anak ni Dato Raman. Dito na nga hinubad ni Jalil ang kanyang takip sa kanyang mukha at nagpakilala siya nito sa kanyang tunay na pagkatao. Sobrang nagulat si Sabdani sa pag-amin ni Jalil sa kanyang totoong pagkatao. Sinabihan ni Jalil si Sabdani na patakasin na sila nito. Mas ligtas ang kanyang ama kapag kasama niya ito. Pero hindi pumayag nito si Sabdani. Sinabihan ulit ni Jalil si Sabdani na alam niya na walang kasalanan ang kanyang ama. Yung videong kumalat, inedit lang yun para mapagbintangan ang kanyang ama. Kaya tinago nila ito para protektahan ang kanyang ama. Kasi iniisip nila na baka dudukutin ulit ang kanyang ama ng mga sindikato, pati sa mga kasama nila sa India. Wala silang tiwala. Iniipit lang ang kanyang ama dahil madaling ibuntun sa kanila ang sisi. Alam niya ang kanyang ibig sabihin dahil isa rin siyang Muslim. Hayaan siya nito na gawin ang kanyang tungkulin bilang isang anak. Kailangan niyang protektahan ang kanyang ama. Nasa panganib ang kanyang ama hanggat hindi niya ito naitatago. Kaya nakapagdesisyon na nga si Sabdani na hayaan sina Jalil at Dato Raman na makatakas. At nagpasalamat naman sina Jalil sa kabutihan ni Sabdani. Ngunit iniisip naman ni Sabdani kung tama ba ang kanyang desisyon at papaano niya sasabihin kay Marcos ang kanyang pagtulong nila Jalil at Dato Raman. Nagpapasalamat naman si Felix na nagpatulong na sa kanya si Lara at papunta na sila doon upang siguraduhin na hindi makatakas sa kanilang mga kamay si Dato Raman. Pero hindi nila alam na nakatakas na si Dato Raman. Nung ligtas na sina Jalil at Dato Raman, dito na nga nagtanong si Dato Raman sa kanyang anak kung paano siya nito natunton. Bakit ganyan ang kanyang hitsura? Anong nangyari? At bakit Major Alan Ispen ang tawag sa kanya ng pulis na yon? Sinabihan ni Jalil ang kanyang ama na kinailangan niyang pumasok sa India. Gumamit siya ng ibang pagkatao para hanapin siya at para alamin kung sinong may pakanan nitong lahat. Sinabihan ni Dato Raman si Jalil na mapanganib ang kanyang ginagawa. Umalis na lang sila dito. Magpakalayo sila ni na Jamila. Ayaw niyang mapahamak silang dalawa ng dahil sa kanya. Pero hindi pumayag si Jalil na magpakalayo sila nito. Ang gusto ni Jalil na babalik sila sa isla at lilinisin ni Jalil ang pangalan ng kanyang ama. Babalik sila sa buhay nila na payapa.
Dahil sa isla na yan, nagkaroon siya ng pangalan, nagkaroon siya ng pagkatao, at higit sa lahat, nagkaroon siya ng pamilya. Hindi niya tatalikuran ang kanilang isla at lalong hindi niya pababayaan yung mga kababayan nilang naiwan doon. Nasira din ang buhay nila. Kaya hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman kung sinong gumawa nito sa kanila. Babawiin nilang lahat ng inagaw ng mga sindikato sa kanila. Sasabihin na kaya ni Dato Raman ang totoo kay Jalil, yan ang ating abangan sa kapanapanabik ng mga tagpo sa The Blood versus Duty.